Magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Pasensya na po kayo at ako'y nahuli ng mga ilang minuto dahil galing po ako sa isang studio na kung saan ay tinutulungan po natin ang napakaraming barangay natin dito sa buong bansa. Lalong-lalo na po yung mga maliliit na barangay na wala naman pong kakayanan na itaguyod ang lahat ng pananagutan sa kani-kanilang barangay. Kanina na naman, Nelson, ay muling napatunayan ulit. Palagi namin napapatunayan na yung pagkakalayo ng agwat ng kinikita, kung tawagin ay honoraria, honorarium. Kanina na-establish na naman namin isang barangay. Ang kanyang tinatanggap na kung tawagin ay honorarium, 5,000 pesos a month. Wow! Samantalang yung isa na isang barangay sa Laguna, 30,000 pesos a month. So sabi ko, nakita mo kapitan, yung tinatanggap mo ay ika-6 na bahagi lamang nitong katabi mo. Yes. Yan. Merong 8,000, may 7,000, may 6,000. Yun ang pinipilit nating bigyan ng rationalization dahil sa hindi talaga makakapagbigay ng mabuting serbisyo pagkakulang-kulang talaga yung kanilang mga wherewithal. Kasi pinanggagalingan lang naman ng barangay kasi karaniwan ira O nata na ngayon ang tawag pagkatapos kung wala namang income yung barangay. Wala din. Yung iba maganda na nga yung malaki yung kanilang ira pagkatapos ay may income na tinatanggap sapagkat yung ekonomiya ay masigla sa kanilang lugar. Pero yung walang income at talagang nakatingala lang dun sa nata o ira na tinatanggap, nako, maniwala ka, kawawang kawawa. Yun ang aming binibigyan ng pansin at inaaral. So ang gusto nyo dito, Kong, ay maging ano nito, parang... Sinususugan namin yung local government code. Yun. Pinatutunayan namin sa magitan ng weekly programs na yung aming inaral, totoong nangyayari. Halos 700 na barangay kapitan nang nakausap namin sa magitan ng programa na yun. Naglatag kami ng panukalang batas na makakagawa naman tayo ng isang komisyon nilalagay natin bilang isang pagsusog sa local government code na ang tanging layunin niya, ang gawain niya ay mangalap ng mga pondo na yan ay pagsasama-samahin at yung komisyon na yun, siya ngayon ang magja-justify kung sino-sinong barangay ang dapat niyang i-prioritize pagka nakakalap nung karagdagang pondo para makapacitate. Medyo mapalakas natin kasi sabi ko nga, kung 2% lang pala ng mga barangay natin sa kabuong Pilipinas ang nakatatayo sa sariling pa, talagang bigo yung layunin ng local government code. After 34 years, ganito pa rin ang kalagayan. Humaba po yung usapan kaya ako po nahuli ng konti. Pero huli man daw, At magaling, naihahabol din. Pinipilit pa rin habulin. Yun. Lalong-lalo na kung dahil sa araw na ito, 2 araw na lumipas, ang daming naghahanap sa inyo Dahil gustong alamin ang inyong, anong masasabi ninyo dito sa biglang isinulong na impeachment complaint laban sa vice-presidente. Kung kayo ba'y nagulat na biglang may ganito? Ito ba ang pag-uusapan natin? Nagmamadali pa naman ako. Pagkatapos ito lang palang pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito. It's a storm in a teacup. Hindi sa atin galing yan. Kaya lang mukhang hindi na... nawala na yung teacup, Kong Naging storm na talaga. Ano pang... Pag sinabi mo kasing... Iba-ibang pagkakagamit ng metaphor na yun. Metaphor ang tawag doon. Yes, opo. Tempest in a teacup. Storm in a teacup. Opo. Ibig sabihin po noon, mga kababayan, ay isang walang kabagay-bagay na biglang pinalalaki. Yes. Binibigyan ng di kawasang atensyon na para pag-usapan, samantalang yung significance niya, yung halaga niya, sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman makapagbibigay ng kahit anong kabutihan
kahit sa buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi ng Pangulo. Yes, opo. Magtataka ka naman, yung mga pumirma, kauna-unahan yung kanyang anak. Kaya medyo magtataas ka ng kilay eh. Ayun, hindi lang kilay itinaas ko eh. Pati paa. Yung bang... Hindi ko naman alam na ito yung pag-uusapan natin. Kung hindi na sana ako pumunta rito eh. Wala kayong magagawa ko dahil ito ang gustong marinig sa inyo ng ating mga kababayan. Unang-una, kasi siyempre nandun pa rin kayo sa Kongreso, nasa House. Hindi ba kayo paano ba kinokonbine yung gano'n na bigla ang magbobotahan? Hindi ba ipapatawag lahat? Paano ho ba 'yon? Hindi, magpiprepare na yan ng mga signature sheets. Pangkaraniwan ginagawa nila, ipiprepare nila yung impeachment complaint kasama na yung articles of impeachment. Pangkaraniwan yan. Merong nagbabasa pero siguro baka wala pang 5% ang babasahin yun eh. Pipirmahan na lang. Ang importante ay ano bang para sa akin? Ba't ako pipirma dyan? Ganon yan ang palaging iniisip nila. At sa grapevine, kaya ko sinasabing grapevine, ay nasabi ko, naulinigan ko lang yung mga nasasagap kong bali-balita. Mula dun sa mga nakadikit doon. Oo, na kapag ikaw ay pumirma, ay bibigyan ka ng karagdagang 100 million worth of projects. Worth of projects? Oo, at bukod pa dyan, meron ka pang X amount of AX at saka yung mga AKAP. Yung mga yung pangkaraniwang ayuda na ibinibigay. Siguro, may inganyo yung mga pipirma sapagkat inaakala nila na malaking bagay para sa kanila yon. Kaya pala merong isang congressman ang nag-post ng ayuda is coming. No, nabasa ko yun. Isa yatang congressman na taga Mindanao, Cagayan de Oro yata yun. Maliwanag na inamin niya, ayuda kanya is coming. At yung pagdating, dagsa talaga. Yun ang pagkakadescribe sa akin eh. Malibang bansa dahil sapagkat yun ay natapat dun sa araw na kung saan mag-a-adjourn kami. Kagaya na sinasabi ko, pangkaraniwan pagka-adjournment, meron ka namang pabaon. Parang nadoble yata yung pabaon Nelson. Pero ako, hindi ko na inaalala yun sapagkat patagal na akong wala. Sinabi ko naman sa iyo, tinanggal na ako sa lahat ng ganun. Itinuring nila ako na hindi na ako kasama. Na hindi na ako member ng House of Representatives. Pero hindi natin ikinalulungkot yun. Nasasabi ko lang, kasi para sa ganun ay malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng leadership meron kami sa House of Representatives. Ang isa sa katanungan ko, 7 articles of impeachment ang isinampa eh. Hindi ito yung, kasi 3 yung nakaumang, hindi ba? May hinintay silang pang-4, mukhang dito pinagsama-sama at may karagdagan. At ang number 1 sa articles na yon ay yung tungkol sa high crimes. High crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the President, the First Lady, and House Speaker, which as publicly admitted by her in a live broadcast. Anong masasabi po ninyo? Ano yung high crime? Yung nga daw pong kapag ako'y napatay, sabi niya, meron na akong kausap na papatay kay ganito, kay ganyan, at saka kay ganon. Ano yun? High crime. High crime daw po nakalagay. O di bahala sila, patunayan nila yun. Kasi kung talagang matutuloy yan, at kung sakasakaling ako naman ay pala rin, nando naman ako sa, alam mo na. Kaya titingnan natin, pagtatatanungin natin, yung bang pagkakaintindi mo sa high crime? Yung halimbawa may nagbanta. O sa akin kasi grave threat lang yun parang sa kapakanan... Yung grave threat, parang pinsang buo ng jaywalking yun parang nagbanta ka pa lang. O, hindi ba sabi niya, pagka ako'y napatay. So wala pa. Nagsisilbing parang kasiguruhan niya yun. Kaya huwag niyo akong papatayin. Di ba? Saan po mapasok yung high crime? Bayon ko sa kanila. Ba't sa akin may tatanong yan? Hindi naman akong gumawa niyan. Anong mga halimbawa ng high crime dapat? Yung talagang pinatay mo?
Ay, kamukha ng treason, yung mga ganyan. Oh. Sapagkat pinagkanulo mo na yung buong kapakanan ng bansa mo. Yan ang mga ganyan, yung mga high crimes. Pero kamo, nagsabi siya, kapag ako napatay, aba, ipapapatay ko rin kayo. Oho. So para wala pa. Diba? Oho. Para sa akin, salita lang yun. Para sa akin, grave threat Kaya sinasabi ko sa'yo, pinsang buo ng, ng malicious mischief, ganyan. Oo nga. Ng jaywalking, bahala sila. Oo. Di ba? Sila magtatanggol niyan, no? Hindi silang magtatanggol. Sila ang Silang magpo-prosecute. Ipatutunayan mo, sang-ayon sa mga ebidensyang dala-dala mo, na may high crime nga. na meron lang ganyan. Kasi kailangan patunayan mo yun. Hindi mag-a-allege ka ng ganyan pagkatapos baka mamaya saka mamadali nila nagamit nila yung high crime. Pagkatapos o sige nga, tingnan nga natin ang definition ng high crimes. Baka hindi mag-qualify ang ginawa mong article of impeachment. Yun ang number 1 po. O baka sa mukha mo sumabog yan. Yung number 2 ay tungkol naman Hindi sa... ko pa nabasa lahat yan, ha? Ngayon ko lang naririnig yan. Binabasa Wala kasi akong panahon basahin yan kasabi nyo nga, storm in a teacup lang ito Kaya ako nang nagbibigay sa inyo nung take-up ko. Pangulo na nga ang nagsabi Tama. Hindi ba? Oo. Paano mabubuhay ang high crime? Pangulo na nagsabi, sa aking opinion, wala kang kabagay-bagay lahat yan. Narinig din naman ng Pangulo yung mga ganong klaseng pangungusap mula sa Vice President. Opo. Pero sabi niya, yung mga bagay na pinag-uusapan ninyo, na nauuwi sa ganyan, sa aking palagay, ay wala kang kahihinatnan yan. Marami tayong problema at mahahati lang ang atensyon ninyo. Para saan yan? Wala, sabi niya. Sa wala. O pagkatapos hahabi ka sa pamagitan ng iyong imahinasyon. Aba, may high crime dito. Ha? Kung yung mga... Kasi meron silang isinama rito na, halimbawa, yung tungkol sa di umano ay pagkakaroon ng yaman, pero ang taon 2007 hanggang 2017, hindi pa siya Vice President Pwede bang isama yon? Paano mong isasama yon? Ang kanyang pagiging Vice President, ang importante dyan, kaya siya naging impeachable. Yung mayor hindi ini-impeach. Ano? Yung konsihal hindi na-impeach. Ang senador hindi na-impeach. Congressman hindi na-impeach. Ang judge hindi na-impeach. Bakit isasama mo yung aligasyon tungkol sa kanyang pagiging mayor o kaya vice mayor? Wala akong makitang impeachable offense sapagkat pagka vice mayor ka o mayor ka, hindi ka impeachable officer. Opo. Hindi ba nila alam kung sino-sino lamang? Tinukoy naman ang saligang batas. Kung sino-sino lang ang pwedeng sumailalim sa impeachment. Distinguido po lahat yon. Kompleto yung listahan. Presidente, Vice President, Ombudsman, mga commissioner ng ating constitutional commissions. Tatlo yun Civil Service, COMELEC, COA, ayan, at saka po yung mga maestrado Ng Korte Suprema. ng Korte Suprema. Yan lang po ang mga impeachable officers. Wala na po. Wala na. Kung ilalagay mo dyan, yung inaakala nilang ebidensya nung siya'y mayor, napakalayo naman nata nun. Yan ba yung pinagsikapan nila? Napatagal-tagal. Dalawa po yan yung mayor pa siya yung sa SALN at yung sa Davao Death Squad. So, huwag na natin pag-usapan yan. Meron pang isa akong... Kwenta-kwenta. Ano pa? Eto pa. Natawa rin ako dito Ikaw lang, natatawa ka na Yung committed acts of destabilization constituting at least a betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution and even high of crimes of sedition and insurrection such as eto na such as na nakakatawa to attend SONA 2024 and appointing herself as designated survivor. Alam mo, talaga naman designated survivor ang Vice President. Sa bagay. Tama. Kasi ang Vice President,
is a president in waiting, hindi ba? Yun lang naman Yes, yung... yes, opo. Kaya tayo nag-imbento ng opisina ng Vice President para kung ano man ang mangyari sa presidente, ay hindi naman tayo magkakadawindang-windang. Meron kagad na Papalit. Papalit. Line of succession. wala nga meron succession. Parte yun ng ating estabilidad, di ba? Parte ng ating sistema bilang isang gobyerno. Ay, bakit hindi maintindihan? Kaya nga natuwa ako rito. Ang taas pa, high crime Talagang din designated, so basahin mo yung saligang batas. Oh. Kapag may nangyari sa Pangulo sa anumang kaparaan, may namatay halimbawa, o kaya nagkasakit, hindi na niya kayang isakatuparan ng kanyang pananagutan, Apo. o kaya nag-resign, Abay, may kapalit ka agad. Designated talaga siya. Tama. Kahit hindi niya sabihin ako ang designated survivor. Oo, kaso, ang iniisip nila kasi, nakapako doon sa Netflix. Meron kasing pelikula, napanood Tama. ko yun eh. Yes. Napanood ko yun. Napakahaba, unti-unti. Pero natapos ko eh. Ayun nga. So, Sapagkat doon, dahil talagang inusig naman ng Pangulo, talaga may pagtatangka. Aha. Isa naman sinabi niya lang, I am the designated survivor. O, kasalanan ko ba kung nervyoso kayo? Kanya. so kung ito ititingnan nyo na, baka hindi nyo napansin eh. Yung number 1 ay wala. Talaga ba ito yung pag-uusapan natin, itong walang kakwenta-kwentang bagay na ito? Storm in a teacup po ang topic natin. number 1, number 4, number 5, number 6. Ito yung number 7, nakakatawa rin, Kong eh. Pati Teka muna, yung ibang number, halos ganun din ang description. yun ang, kasi yun ang mas nakita kong pero Na destabilization. yung parang may ano to eh, yung ihuhuli ko, yung parang ito lang ang pwedeng may basihan. Ha? Dito muna tayo sa mga nakakatawa. Ito kasama makeup nito ng Vice President tsaka lipstick, Kong eh. Pakinggan nyo mabuti ha, kung ba't ko nabanggit. Totality of the Vice President's conduct. Profanity. Totality. Kala ko profanity. Of Vice President's conduct clearly displays conduct constituting a betrayal of public trust, culpable violation of the 1987 Constitution, and graft and corruption. Ano yung kabuuan ng kanilang naisip o nakitang aksyon ng ating pangalawang Pangulo na maaaring sa kanyang kabuuan ay matatagurian nilang isang betrayal of public trust? Ano yun? Totality lang eh. So, inisip ko dito, kasama yung pag-makeup, di ba? Sinabi niya totality. So, from head to toe ito. Kong. Hindi, siguro ibig nila sabihin, magmula lahat ng kanyang mga pinagsasabi, Lahat ng ginawa niya. Lahat ng ginawa niya na maaaring hindi nila nagustuhan at lahat ng ito'y inakala nila na kapag ito'y pinagsama-sama mo, ay ang sa kanyang kabuuan ay talagang destabilization plot halimbawa. Ano ba yung ginawa niya? Nakalagay ba dyan? Hindi eh. Pwede bang gano'n? Napaka-general na totality? Tatanungin ko nga sila, hindi ba? Pag nandun na ako, senator judge ako, hindi ba? Ay, sinasabi ko. Tama naman. Dadalhin niyo ako doon di ba? Kaya nga ngayon, takot na takot siya. Kinakailangan hindi makalusot manalo. siya. Bantayan niyo yung isang yan. Delikado tayo dyan. Di ba? Yes. So, 5 na po yan. Yung sinabi ko kanina, una yung assassination, di umano, SALN, DDS. Dinescribe ba kung paano yung assassination plot? Sinabi ba? Yun lang eh. Yung sinabi lang na as publicly admitted by her in a live broadcast. Oo nga, sinabi niya lang, pag ako'y napatay, yun lang. meron na po akong kausap para patayin po kayo. Kayo, tsaka kayo. Di ba? Yes. Pero, nandun ba, nakadescribe ba yung pamamaraan, Wala yung plano? Wala po. Kung paano niya isasakatuparan yung inaakala nilang pagbabanta sa buhay. Nakalagay ba? Banta lang po eh. Ay, palagay ko, sa akin, grave threat lang yan. Grave Sinasabi threat ko sa iyo. Hindi ko sinasabing hindi krimen sapagkat meron tayong parusa sa grave threat, Pero yung high crimes, hindi siya pasok siya doon.
High crimes. Yung grave threat kasi, kung minsan patatawarin ka ng piskal eh, di ba? Sa bagay, oh. Oo. Pero pinag-uusapan natin dito, high crimes. High crimes nga eh. Katumbas nung, alam mo, pagka yun inisa-isa mo, di ba? Betrayal of public trust. Aha. Treason, mga yan. Graft and corruption and other high crimes. Oho, oho. Di ba? Kapag yun ay tiningnan mo, mga krimen na hindi pangkaraniwan, mga paglabag na hindi pangkaraniwan, na kaya nga masasakripisyo yung kanyang opisina eh. Apo. Kahit ilang milyon pa ang bumoto sa'yo. Kasi yung katapat ng impeachment, sisirain mo, aalisan mo ng paano ba natin kasi naboto siya na Vice President, 32 million votes. Aha. Matibay yun. Kaya impeachment eh. Aha. Hindi basta-basta, lima, dinimanda mo siya, napatunayan mo gumawa siya ng krimen. Hindi siya matatanggal. Hindi. Ang katapat nun, impeachment. Yun ang itatapat mo doon sa pagtitiwala na ibinigay ng botante. Para maintindihan ng botante, mga kaibigan, bumoto po sa ganito, ay pawawalang bisa namin po yung kapangyarihang ibinigay nyo sa kanya sapagkat may katapat po na paglabag na parang yung pagtitiwala na yun po ay hindi nakarapat dapat para sa kanya. Ayun, So tatapatan mo yun. Ganun dapat katindi. Tinapat mo grave threat. Hindi naman ata. Ang natitira na lang kung na hindi natin na-discuss at ito siguro yung pinakamahabang pinag-usapan dyan sa mga committee hearing. Hindi nag-usap sa committee hearing sapagkat ang modality yung ginamit nila ay yung pagpirmang higit sa 1/3. Kaya dire-diretso yun. Sa impeachment. Pero ito pong kasong ito, kung yung iniligay nilang 2 and 3, number 2 ay yung misuse and malversation of confidential funds sa OBP at sa DepEd. Yan ang pinakawalang kakwenta-kwenta. Ako masasabi ko sa'yo sapagkat nag-attend ako ng kanilang hearing. Aha. Nung itanong ko sa kanila, audit observation memo pa lang po yan eh. Dyan pa lang po sa audit, sa Commission on Audit, initial findings lang po yan eh. Aha. Initial findings, ibig sabihin, pwede pong questionin ang resulta po ng inyong pagsusuri. Pwede pang questionin ang resulta ng inyong audit. At kapag hindi pumayag ang COA, sapagkat sa kanilang patakaran, sa kanilang pamantayan, ay kulang yung sagot mo, Opo. yung audit observation memo ay magiging notice of disallowance. Ayun. Hindi pa rin final yun. Oh. Sapagkat assailable pa rin yun. Aha. Pwede mo pa rin questionin. Kung mo confidential funds ang pinag-uusapan, pwede kang dumiretso sa commission proper Opo. ng COA. Ng COA. Aha. O palagay mo, ayaw ka pa rin pakinggan. Ayaw pa rin bigyan ng halaga yung pagpapaliwanag mo. Sabi, hindi, talagang notice of disallowance ang aming ipapataw sa'yo. Aha. Aakyat pa siya sa Korte Sa Supreme Court. Appealable. Ibig sabihin, nandun pa lamang sa kauna-una ang Estado na sinusuri pa lang kung talagang may paglabag, kung talagang merong mali doon sa pagkakagasta. May conclusion ka na. Ba't nag-conclude ka? Hindi ka lang nag-conclude. Inagaw mo yung mandato ng COA. Ikaw na mismo ang nag-audit eh. Ano sabihin ko sa kanila, ba't tayo nag-audit? Saan ka akong provision na saligang batas na sinasabi ang Congress ay pwedeng mag-audit? Ang Congress o ang kanyang mga komite ay pwedeng mag-audit? Nasaan po? Wala. Sabi niya, tayo naman po in aid of legislation. Iba naman po yung in aid of legislation. Sinasabi ko nga po, nag-audit tayo dahil po yung mga papeles na ginagamit ng COA, pinilit po natin kunin eh. O, tinanong ko yun, di ba binigay nyo? Opo. O, ba't nyo binigay? Sinabpi na po kami. O nga, sinabpi na. Ba't hindi kayo nagpaliwanag? Papasensya na po kayo, Mr. Chairman. Hindi po namin basta-basta may bibigay, baka po kami magkaroon ng pagkakasala. Kasi po, unang-una po, ang proseso po ng pag-audit, ito po ay confidential. Kaya nakikita nyo, ala pong public hearing kami. O ganun pala ako
Alam niyo pala na confidential ang nature ng inyong pagsusuri, pagsisiyasat. Bakit niyo binigay yung hindi niyo ba alam dito sa Congress, public? Lilitaw ngayon. Kayo ngayon ang nagbuyang-yang sa mga papeles na dapat sana ay confidential. Paano ngayon yan? Ngayon, tatanungin ko ngayon siya. Nandun ako sa Senado, di ba? Halimbawa, Ayan na. Di sino yung nagpipresent? Ito po, betrayal of public trust, Oh. misuse and malversation of confidential funds sa OBP at DepEd. Napatunayan na ba ng COA? Nagkaroon na ba ng conclusion sa COA na talagang merong basihan ang hindi tamang pagkakagasta ng mga pondo ng Vice President? Wala Natapos ba ng COA? Sasagot, hindi po. Ino-audit pa po eh. Kayo ang nag-audit. May karapatan ka mang mag-audit. Wala po. Paano ngayon? Ano sasabihin mo ngayong betrayal of public, ano ba to? Misuse, malversation. Nasaan ka ako halimbawa? Ipatatawag ko ngayon yung COA. yung chairman ng COA. Mr. Chairman, siyempre, haharap siya doon, di ba? Hindi ba ikaw ang nagbigay ng approval para ang COA ibigay yung mga dokumentong ibinigay sa Committee on Bad Government? Good government. Good government daw. Good government. Anong pangalan? Committee on Good Good Government. Good government. Pagdating ko sa Senado, papalitan ko yun eh. Ano na po? Committee on Bad Government. Ayan. Yun ang katapat nila eh. Ano ba yung sinasabi ko? Saan ba ako papunta ron? Nakalimutan ko tuloy. Yung audit ng COA. Kaya nga. wala pa. Hindi, yung papel. Hindi ba ikaw ang nag-approve nung sinabpina ang Commission on Audit, ikaw ang nagbigay ng approval. Opo. Kunyari, ikaw ang pangalan ng COA chairman. COA. Gamaliel Cordoba. Aba, nag-aral si Gamaliel. Chairman, kamo sa'yo. Yan baka kung pagbibigay mo ng approval, isinangguni mo ba sa mga kasama mo sa komisyon? Hindi po yata eh. Kasi nagmamadali yung... Mali ka. Sapagkat hindi mo ba alam na ang Commission on Audit is a collegial body? Ay, alam ko naman po, alam ko. Alam mo pala. Bakit ikaw lang ang nagpasya? Alam mo bang ikaw ang pwedeng ma-impeach dito? Impeachable ang ganun Hindi ba sinabi ko rin sa iyo, ang commissioner ng Mangoa, commissioner ng CSC, commissioner ng COMELEC, ay impeachable officers. Delikado pala, ano? Dito pa lang, halimbawa, pagtatatanungin mo yung mga yun. Attorney. Baka mamaya, kamukha nung attorney yung vlogger, yung bata mo. Yung bata mong vlogger. Nako. Ito pa talaga yung pag-uusapan natin sa hapon Meron ito? pa. Kung alam mo lang ito yung pag-uusapan natin, alam mo. 6 na. May isa na lang natitirang article sa tiyan ang babalikan natin. Magbe-break lang po tayo sandali. Abangan nyo kasi... Wala pa tayong Vox Populi. Gagawin yung pinagbigyan para palitawin na merong dapat na kilingin o kaya dapat na magkaroon ng advantage sa supply at kahit na baluktutin ang ibang mga proseso ay gagawin nila sapagkat nagbigay ka. Mapapalitaw nyo ba yan? Ano ang napalitaw ninyo? Wala po. Magsiwi na kayong lahat ka. Di ba? So establish mo. Itigil na natin ito. Nagsasayang lang tayo ng pera. Tama yung sinabi ni Pangulong Bongbong, di ba? It's a storm in a teacup. Yan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Nagpakadalubhasa kayo dyan. Pagkatapos wala naman pala kayong mapapatunayan. Bakit yung pag nagbibigay sila ng AKA, pakala mo ba yun ay lalo mas mag-ano yun, di ba? Yun, lantaran. Tatanungin ko, halimbawa, saang provision ng ating tuntunin dito sa House of Representatives, kahit na sa ating mga house rules natin, committee rules, halimbawa, o saligang batas, saan nyo po mababasa na ang isang congressman o kaya yung speaker pupunta sa isang lugar, magsisisigaw ng gano'n, siyang mamimigay ng pera. Tama ba yun? Wala kami tungkulin na gano'n eh. Yun, babagsak sa bribery yun eh. Lalo na ngayon, magsisimula ng campaign season halimbawa. Pagkakamalang kang bumibili ka ng boto. Pero akap yun eh. AX. Tupad. Yun lamang, alam mo yung guarantee letter na pinadadaan sa amin, Nelson?
may sakit yung isang constituent, pupunta sa amin, gagawa yung mga staff ko, kasi may sakit, bibigyan niya yung medical abstract na kailangan ng ganitong halaga. Pangkaraniwan, may hirap. So gagawa kami ng guarantee letter para i-cover yun, bibigyan niya sa ospital, para sa ganun ay mailibre yung kanyang expense. Yes, opo. Kailangan bang ipadaan sa amin yun? Ako minsan nahihiya ako eh. Hindi na dapat pinadadaan sa amin yun. Dapat yung, yung DOH, merong sistema o yung DSWD, kayo-kayo na lang sapagkat kayo ang ehensya ng gobyerno na talagang minanduhan na kayo ang tumutok dyan. Kami, tagagawa lang kami ng batas. Hindi. Ang nangyari, dahil sa gusto nilang magpasikat, lalong-lalo na pagka-eleksyon, kailangan sila pang magbigay. Aba, pamumukha mo ba sa tao, utang na loob mo sa akong gumawa ng GL mo, guarantee letter? Hindi po eh. Wala po kayong utang na loob sapagkat yun po ay pera ng gobyerno po yan. Pinadaan lang sa amin. Ako kahit pa paano sinasabi ko yun eh. Pero yung mga kasama ko, hindi. Para bang gusto nilang palabasin, galing sa bulsa nila yun. Kaya yung tao nananatiling na nag-uutang na loob, parang gano'n na lang po, salamat po, salamat. Ay sabi ko, pagka ako pumunta sa ibang lugar ngayon, kunin niyo po yung pera na yan. At huwag kayong magte-thank you sapagkat yan, pera po niyo yan. Pera ng taong bayan. Huwag kayong magte-thank you. Huwag kayong pabubulag sa mga yan. Sabi ko, totoo naman eh. Tama. Tapos bribery dyan. Parang binabribe mo na rin ng tao eh. Lantaran, ikaw nga eh. Bakit? May katapat na boto eh. Ito may consideration eh. Pero dyan sa sinasabi mo, wala pa nakitang na-prove nila na mayroong konsiderasyon. Namigay siguro sila. Problema na nila yon. Anong consideration? Wala naman sila sinabi. May pinagagawa ba sila doon sa mga pinagbigyan ng kung ano-anong pera na yon? Bukod doon sa hearing, Kong, wala nga lumitaw. Wala nga. Nandun ako eh. Hinihintay ko nga na tatanungin siya, Madam, isa ka po pala sa nakatanggap ng ganito. Ilang buwan ka nakatanggap? 3 buwan po. Ano naman ang pinagagawa sa'yo? Di sana nagsalita. Anong kapalit? Ang gusto po nila kasi, yung pong supplier X, ay yun po yung palagi ko pinapasok dito. Bribery talaga yun. Ayun. Di ba? Baka nagkaroon sila ng idea ko na gawin. Sinasabi ko na nga eh. Partida ko na sa kanila yun eh, di ba? Oo. Kaya mahirap naman gumawa ng kwento. Mabubuking din eh. Partida ko na po sa inyo yan. Kasi kahit ano pong gawin ninyo, pag nandyan na po, tingnan natin kung makakalusot kayo. Kung magbe-break lang tayo ha, kasi ang dami nating tambakang commercial eh. Pagbabalik natin ay, ang gusto ko rin itanong sa inyo, mukhang mainit na pinag-uusapan, hinahanap ngayon eh. Meron nga ba ninyo? Kwento nga nyo, kung ano ba yung konteksto nung nabanggit nyo na walang West Philippine Sea? Hindi kasi di ba pinatawag yung mga vloggers nung nakaraang araw? Opo, sa house. Sapagkat Tricom ang nagpatawag noon. Ang dami raw mga vlogs, yung mga iba deep fakes, mga ganyan. Mga fake news. Opo. Tinawag din yung ICCP. Ito yung CIIP yata o yung cybercrime CICC pala. Sa PNP. Cybercrime Investigative blah 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 Center. Sabi nung executive director, may mga vlogger na pati nga yung sigalutan sa West Philippine Sea ay nagiging subject matter ng vlogs. Kailangan nating i-empower ang ating mga kababayan, sabi niya. Sabi niya. Tama naman siya. Pinakikinggan ko, may katwiran siya. Kailangan natin pong i-educate ang ating mga kababayan, i-empower natin sila para sa ganun po, kahit ano pong vlogs ang gawin, kalaban man o hindi, sabi niya ganyan, ay kaya nating sansalain. Ibig sabihin, kahit na hindi pa tayo gumamit ng mga apps, kasi may nagpipresent doon na, halimbawa, ito ay kanya, tingnan natin kung authentic ito, hindi. Ipadadaan daw doon sa app. Yes. Pag may nag-register na red, hindi authentic ito. Ang ibig niya sabihin, kung ang ating pong mga mamamayan ay ganap na nakakaalam po kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea, sabi niya ganun, ay siya lang, maski wala pong app, alam niya na wala yan, hindi totoo yan. Kasi po alam niya eh. Yes. Alam niya kung ano yung talagang nangyayari on the ground or on the seas mismo. Ang sabi ko,
Mr. Executive Director, tama po kayo eh. Talagang kailangan po nating educate ang ating mga mamamayan. At yan po ay napakalaki pong responsibilidad. Kasi po kung titingnan ninyo ang kalagayan, ang sigalutan dyan sa bahagi na yan ng ating mundo, ay masyado pong komplikado yan. Yes. Sabi ko. Unang-una na po, hindi po pareho kako yung environment kung i-apply po natin ang public international law at saka yung ating domestic law. Kasi kung hindi po natin naipaliwanag na mabuti yan, hindi po talaga, hindi po tayo makakagraduate. Talagang mamamali, maaring mahalin lang, maaring mailigaw ang ating mga kababayan. Kasi komplikado po talaga. Aha. Very complex ang issue surrounding the South China Sea. Yes. Yun ang pagkakasabi ko. Isa pong halimbawa, sabi ko, yung palagi natin ginagamit na salita na West Philippine Sea. Wala pong West Philippine Sea, sabi ko. Ang buong akala naman nung nakarinig, aba, ito namang si Marcoleta. Na parang walang tayong teritoryo. Aba, maka-China pala ito. Ano? Ngayon, napatunayan ko ngayon, Nelson, yung sinasabi ko, na talagang hindi naiintindihan ang maraming bagay. Kaya tayo nagkakagulo. Kasi yung pagkakasabi ko lang ng West Philippine Sea na sinabi ko na technically, there is no such thing as West Philippine Sea. Yung wording, yung termino. Walang termino yun. Kung maalala mo, hindi ko na alam kung anong date ito eh. Dumating dito, yung dating Secretary of State, Hillary Clinton. Di ba? Panahon ni Obama ito yata eh. Siya ang unang nagsabi ng West Philippine Sea. Nagpapasikat yun eh. Sa katotohanan lang, kapag dinrowing mo yung West Philippine Sea, Nelson, ito yung kabuuan ng maraming bagay, no? Meron tayong, ang hirap kasi meron tayong baseline eh. Yung kabuuan ng ating bansa, guhitan mo yan paikot. Yung guhit mo na yan, yun ang baseline. May kasamang dagat yun. Yung nasa loob ng ginuhitan mo, yun ang internal sea. Okay. Internal sea. Mula doon sa geographic archipelagic baseline, 12 miles territorial sea. Okay? Mula doon sa territorial sea, another 12 miles. Okay? Ito yung ating continental shelf. Okay? Pagkatapos, another 24 miles away from the baseline, or 200 nautical miles, pag kinuwenta mo, exclusive economic zone. Itong tatlong bahagi na ito, ito yung ating maritime rights. Ito yung sinaklaw nila, ito yung West Philippine Sea, sabi niya. Yung lahat. So, alam mo, kahit na hindi mo pa sabihin West Philippine, atin talaga yun. Iyan po ay nakasulat sa mga treaty na ating pong pinirmahan, kung tawagin ay UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea. So, meron tayong 12 miles territorial sea, meron tayong 12 continental shelf, exclusive economic zone. Atin yun. Malawak, Sa lahat po ng nakikinig, tandaan po ninyo, atin po lahat yun. Kahit ano pong mangyari, hanggang sa huling patak ng ating dugo, ilalaban po natin yan. Ang sinabi ko lamang po, nung pinangalanan po yun ng West Philippine Sea, tayo lang pong gumawa nun eh. Halimbawa ikaw, Nelson, para ganap na maintindihan, alam ko naman, may lupa ka dyan sa tinatamnan mo di ba? Meron po, Dahil sa kagustuhan mo na siguro, gusto mong i-dramatize, ikaw talaga may-ari niyan. Para alam ng tao. Alam ng tao. Merong street ditong papunta dyan, merong major street eh. Ang pangalan halimbawa ng street, Sobarjaga Street. Sobarjaga Street, may papasok sa akin. May papasok sa'yo ngayon, naglagay ka ngayon. Skinita lang. Skinita lang na maliit dahil gusto mong i-dramatize. Papunta dyan, pag-aari mo talaga yan. May titulo ka talaga, pero nilagyan mo ng ikaw lang naglagay. Ako lang. Hindi mo pinadaan sa barangay, ikaw lang. Nilagay mo ngayon, Lubao Street.
Kung mo hindi dumaan sa ordinansa, o kaya hindi kinilala ng munisipyo, pag ginugel mo yun, kaya Waze, hindi kikilalanin yun. Di ba? Wala talaga. Hindi makikita ng Waze. Ang ibig ko sabihin, hindi naman po malaking bagay na lagyan pa natin ng... Kasi gumawa ng executive order si Pinoy. Exclusive, ano? Ayun nga, yung sinabi niya na West Philippine Sea. Administrative Order number 29. Administrative. September 5, 2012. Tayo lang yun eh. Nagkaroon siya ng idea kay Hillary Clinton. Okay. Ngayon, bakit ko po sinabi na wala pong West Philippine Sea? Ang batayan po natin yan, dalawa lang eh. Meron pong tinatawag na International Hydrographic Organization, IHO. At meron din parang Oceanography of Seas, parang ganyan. Dalawang palistahan. Kumbaga, parang encyclopedia yan. Okay. Basahin mo pareho yun. Walang West Philippine Sea. Hindi nakarehistro. Ang nakarehistro lang is South China Sea. South China Sea. Ngayon, bakit ko po pinipilit na gamitin yung salitang West Philippine? Para lang ipaliwanag na marami pong hindi nagkakaintindihan dito. Kataman-tama sa sinasabi ko doon sa executive, kailangan po niyong palaganapin na turuan kasi po tinatawanan tayo. Halimbawa, ginugel nung halimbawa, ano ba yung pinag-aawayan ng mga Pilipino tsaka na ginugel niya? Hinahanap niya sa yung West Philippines. Hindi niya makikita eh. South China Sea, sino pinagtatawanan tayo? Hindi na po natin kailangang pangalanan. Atin po talaga, uulitin ko po yun. Kahit na po hindi natin pangalanan, atin po talaga yan. At huwag nating isusurrender yan. Huwag po niyo sasabihin na ako'y traitor. Nilagyan lang po natin ang pangalan. Sinasabi ko, hindi na po kailangan sapagkat wala po, hindi kinikilala. Dapat pinarehistro natin doon sa mga international organization na silang gumagawa ng mga pangalan ng karagatan. May coordinates yan. Kaya pag hinanap nila, titingnan ng coordinate, yun pala. Wala nga. Sino pagtatawanan tayo? Inililis ko lang na tayo pagtawanan ng ibang bansa sapagkat pinilit natin gano'n. Atin na yun eh. Sana maintindihan nila. Ito naman Commodore, anong pangalan ng Commodore na yan? Tariela. May gumawa ka, hindi man lang niya kasi inintindi ang pinagmulan ng pangyayaring ito eh. Wala po kung gusto po, sige po, yakapin natin ang West Philippines yung gusto. Pero kahit wala po yun. Kahit walang pangalan. Kahit walang pangalan, atin po yun. Yun po ilalaban natin at huwag kayong papayag na yun po'y kunin sa atin. Iyon ang malinaw. Ayan po, isakripisyo po natin ang lahat ng buhay natin sapagat atin yan. Huwag na po nating pagtalunan. Talagang wala kayong makikita ang West Philippine Sea. Sa pangalan. Ito naman kasi nagpalala nito, etong Tariela na ito, Commodore pa naman ng Philippine Coast Guard ba ito? Coast Guard, Ikaw halimbawa, igagamitin kitang halimbawa, ikaw ang gumawa ng dictionary. Ano ba yung mga dictionary? Merong Webster. Ano pa? Merriam-Webster. Meron pang mga thesaurus. Oxford. Halimbawa, gumawa ka ng, pinilit mong dagdagan yun, nang wala kang pakundangan sa mga institusyon na dapat bago ka maglagay ng isang salita doon, ikonekta mo sa kanila dahil hindi kikilalanin eh. O na halimbawa, dinagdagan mo doon sa letter T. Tariela ka mo. Tapos nilagyan mo ang definition. Tariela refers to, halimbawa, a person who makes hasty conclusion without verifying the facts. Okay. Hindi ba descriptive? Isang taong mabilis gumawa ng desisyon. Ng desisyon. Nang hindi mo niya pinag-isip kung ano yung pinagmulan ng pangyayari. Ibig sabihin, nagsalita na lang kagad. Magsasalita ka na lang ng mabilis. Hindi kikilalanin yung ginawa mo sapagkat kinakomunekta ka sa gumagawa ng dictionary. Yan ang ibig ko sabihin. So mga kababayan, sana po maintindihan nyo. Yan pong nagbabasa sa akin, hindi po ako nagagalit sa inyo. Ang nangyari po, napatunayan ko lang, sa dami po ninyo nagbabasa sa akin, napatunayan ko lang, talaga pong malaki po ang sigalot dito, komplikado po ito. Ang isa pa pong hindi nyo naintindihan. Halimbawa, Nelson, meron pa ba tayong oras? Meron pa, Yung kabuuan itong kwadradong ito. Yan kunwari yung ito kunwari yung totality ng ating karagatan. Yung sinasabi kong territorial sea, continental shelf,
at saka yung Exclusive economic zone. Yan na yan. Yan ang kabuuan. Kunwari, yan na yan. Para maintindihan lang tao. Sa gitna niyan, nandyan ang Scarborough Shoal. Totoo naman na yung Scarborough Shoal is 120 nautical miles from Zambales. Sakop ng ating sakop ng ating exclusive economic zone. Okay. Nasa gitna niyan. So atin yun. Hindi, teka muna. Paano sasabihin, sinong nako-occupy? Sa ngayon. Sa ngayon? China yan. China. No, payata. Hindi mo alam. dapat Sinakop, atin dapat yun eh. Yun nga. So, huwag natin pagtalunan kung sino may kasalanan. Nakuha ng China. Sila ngayon ang nandyan. Ito po mga kababayan, kaya po gusto ko sabihin sa inyo yung komplikasyon dito. Yun pong Scarborough Shoal, isa pong isla. Tandaan mo, isla. Isla. Okay. Kapag ka-isla po sa public international law, entitled siya sa territorial sea. Yun ang problema. Okay. Sa Makatid, imagine po nyo na sa gitna niyang West Philippine Sea na yan, na sinisimbolize ng kwadrado na yan. Nandyan po yan. Sa gitna. Sa paligid po ng Scarborough Shoal na nandyan sa gitna, meron siyang territorial sea 12 miles from its baseline. Kukuha siya ng 12 miles. ng dagat. Ano pa? Ngayon, kapag yung mga barko niya, nilagay niya doon sa territorial sea niya, Doon sa paligid. sasabihin natin, kinukuha niya yung Nag-o-over. Party yan ng nag-overlap eh. Overlapping. Di ba? Hanggat hindi natin nauunawaan kung anong ibig sabihin Kung bakit ng territory at maritime rights. Yung territorial sea, continental shelf, at saka exclusive economic zone, maritime rights yun. Walang titulo yun. Maritime rights. Yung territory po, ito yung kalupaan. Yun pong exclusive economic zone, hindi po territory yun. Under public international law. So, pag sino po yung may-ari, kung sino po yung naka-occupy sa isang isla, siya po yung may-ari. At siya Ito pa yung dapat maintindihan, ang pagkakaiba sa ating domestic law, sa ating po domestic law, ikaw ang may-ari ng lupa. May titulo ka. Si Jenso, may titulo ka, ikaw may-ari. Ikaw may-ari. Si Jenso Barjaga ang magsasaka. Umoko pa. Hindi, binigyan mo ng karapatan. Tenant mo eh. So, ang may possession, si Jenso Barjaga. Siya. Pero ako pa rin may-ari. Ikaw may-ari, pero wala kang karapatan tanggalin mo sa kanya doon. Kasi possession lang sa kanya. Hindi basta-basta, pinoprotection na ng batas natin. Ikokorte Sa domestic law natin, possession is one, ownership is another. Pero kahit ikaw may-ari, hindi mo siya pwedeng paalisin. Ka rin basta-basta. Oo, okay. Sa dagat, Sa international sa mga law, bansa, kung sinong occupant, dun sa siyang lupa. may-ari. Sa lupa. Siyang may-ari. Siyang may-ari, ganun yun. O sino may-ari ngayon? China. Meron siyang 12 miles palibot doon sa isla na yon. Na nag-o-overlap sa atin. Nag-o-overlap sa ating exclusive, sa ating sinasabing West Philippine Sea. Kaya tayo nagbabanggaan. O ngayon, sinasabi niya, bakit nakaimpila na yung mga teritorya? Siya yung may enjoyment ng territorial sea, ng Scarborough Shoal, dahil siya na yun eh. So dapat, paalisin muna natin sila doon. Sino magpapaalis sa kanya doon? Yun. Walang world court na mag-adjudicate niyan. Tingnan mo yung kaso natin, maritime rights lang. Hindi pinag-uusapan ng teritoryo. Ngayon, sabi nila, natalo sila. Natalo sila. Sa maritime rights law pero sinabi ba ng tribunal, oy China, umalis ka sa Scarborough Shoal. Wala doon eh. Pag-aari ng Pilipinas, hindi? Wala. Tama. Magbabalik pa po ang mainit pa sa ganang mamaya.